buntag. I could never praise Him enough. So magpasalamat ta sa mga nabaptize sa camp. No? Unya i-pray yun nato mga igsoon kay after baptism, always remember, after baptism, the devil will do his best. No, gipakita na gyud ni Christ after siya nagpabaptize, si Satan ni duol niya, ni visit niya dayon. Giunsa man siya? Na? Gitintal. Gitintal. Unsay gigamit? Unsay gigamit niya? Unsay gigamit ni Satan ba? Unsay gigamit niya nga tintal? Mo sa niya gamiton sa pagtintal ninyo mga bag-o na baptized. To worship Him, no? Kanang hunger, mao na nga imbis mo simba, mangitag kaon, manabaho, kay basig di ka kaon, the same story. Kay ang yawa, dili na siya bright sama sa atong Ginoo, wa na is the smartest kuan gyud. Wala na mulabaw pa sa Ginoo. Ang yawa, mustila na siya sa imong time ug unsay creation sa Ginoo. O ang gusto is to hurt the Lord. So mo na nga na-purchase na makagbalik, unya ni commit na ka to follow the Lord sa imong kinabuhi, mo nagi-commit sa Ginoo. Mo na ang iyahang best nga mabuhat is to hurt God again in your life. So kung pag-commit nimo sa Ginoo, iya kang tintalon para dili na ka makadiretso sa pagpangalagad sa Ginoo. Nasabtan na to? Mo na mag-careful gyud mo. Mo na ang sekreto paduol sa Ginoo mga kaigsuonan. And that is why we have a church that you can come, you can listen to the message, making yourself ready for that temptation. And this morning, nagpadayon ta sa churches in the New Testament, and we are in the church in Caesarea. So asa man ni Caesarea? May ibong mo mga kaigsuonan kay kaning Caesarea, dara diri oh. Caesarea built by the great Herod. Kailan mo ni Herod? Kinsa man ni si Herod? King Herod. Believer ba ni siya? Dili. Kontra ni Kristo mga kaigsuonan. And was practically a Roman city and the official seat of the Roman government in Judea. So kuan kayo ni, ligon kayo ni ang Caesarea kung imong sabton, lisud-sudlan sa Kristohanon nga pagtudlo. Cornelius was an officer of high rank, and it would seem naturally of noble character. Buutan gani si Cornelius. Yet, naa siya sa Roman government. Usa siya sa high-ranking official. So kung imong sabton mga kaigsuonan, nabay imposible sa Ginoo? Naabay imposible sa Ginoo? Wala gyud. So kani si Cornelius mga kaigsuonan, gitawag ni nako siya the seeking sinner. Usa ka makasasala pero nagtuo siya sa Ginoo, pero ang atong pangutana karon, ang iyang pagtuo enough ba? Ang iyang gibuhat ba? Enough ba nga makahatag niya ang assurance nga siya luwas? Mao ni ang atong usa sa atong tan-awon karon. So, let's all stand, magampo ta mga kaigsuonan. Magpalaban ta sa Ginoo kay grabe ang pagsamok-samok sa yawa today. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this another opportunity to worship you in spirit and in truth. Thank you for each and every one that are here this morning. I pray, dear God, that you will allow us, O Lord, to honor you, to praise your name in our midst. And I pray, Lord, that once again, use me, empower me to preach your word, O God, only your word, nga mawali karong kabuntagon, Lord. And please use me. I am an empty vessel without you. So please fill me with your power.
Allow me, O God, to use your wisdom to deliver your message, O God, to your people. And allow us, O God, to honor you, to lift your name high, and to put ourselves down. Help us to be humble, and allow us, O God, to enjoy your message this morning. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. There are three things that we are going to discuss this morning para masabtan nato mga kaigsunan kaning church in Caesarea. And number one is Cornelius' fragmental faith. Mao ni kasaganan pagtuo nga naa sa mga tao before they got saved. Fragmental faith. Na may pagtuo, mao bitaw nga naay religion. Unsa may tudlo sa religion, di ba pagtuo gyapon? Come on, believe on something. Kay matud pa mga kaigsunan, mas maayo gyud na ganag tay gituhuan ba. Pero asa man ang imong pagtuo? Kumusta man ang imong pagtuo? Kompleto ba na siya o fragmental na siya? Unsay pasabot pag fragmental ang imong pagtuo? Dunay missing, very important element nga na missing sa imong pagtuo. Mo na nga sinukat ngunit kulang. Na may pagtuo ta. Pero kani atong pagtuo, fragmental lagi na siya. Again, gibalik-balik din ako og ingon mga kaigsunan, naanad na ta ng pagtuo mo, bitaw mailad ta kay nituo ta. Nakasabot mo? Samtang naglingkod mo diha sa bangko, na ba mo'y kahadlok nga mahagbong mo? Wala, kumpiyansa kayong uban gani, maganaana dahil na taw-taw dahil. When you ride a plane, maghuna-huna, baka nga, mo na ni akong katapusan. Patay na ko ani. Naba na sa imong heart or excited ka makaabot sa imong destination? That is faith. That is faith. But when we talk about for your salvation, kana nga faith is fragmental. Dili na siya complete. Kung mayroon ka nga, nagtuo ko nga malangit yun ko. Nga naman, ang imong reason, hinimba ka, membro kag simbahan, buutan ka, wa kay giaway, di ka hinawayon, di ka tikasan, mo rin ganay mo gi-consider sa imong kagalingon, you are a good person. Mga kaigsunan, kung mo na imong pagtuo, fragmental na siya. Dili enough. Dili siya sibo sa requirement sa Ginoo para makaadto ka sa langit. Kaya again, sugod pa na sa Old Testament, ang requirement sa Ginoo is perfectness. Asa ba kitag perfect sa kalibutan? Nga mao mo ginahimuon na tong reason kung masipya ta. Unsa din ato isulti? Nobody is perfect. So nobody is able to go to heaven. Kaya wa may perfect. Unya mo may gipangita sa Ginoo. God gave this world 10 commandments, which wala gyud makatuman ana, obviously. Pero mga kaigsunan, kung imong una-unaon, kung kanang 10 commandments gihatag sa Ginoo kang Moses para maluwas sila, wa na gyud chance. Kay hasta si Moses, wa man kumpleto sa napo. Wa siya ka-kumpleto. But Moses is with God. Dili tanang namatay is with the Lord, ha? Kaya usahay, makaunahon na ta, basta mamatay, may umaday na ang kalibutan, he is with the Lord. Duha, biyay destinasyon. Imong kalimut ha, duhay destinasyon. When you die, it's either you will go to heaven or you will go to hell. So heaven and hell nga padulngan sa itong kalag, ini kamatay na to, both are temporary. Abraham's bosom o hell. No? Abraham's bosom unya hell. Temporary na siya. Murag departure o sa kuan pa, airport pa, waiting for your flight. Kay ang permanente aning Abraham's bosom, kaning gitawag og heaven, ang third heaven mo'y permanent, which is the kingdom of God. Mo na giwali ni Christ mga kaigsunan, the kingdom, ang iyang kingdom, mo ito'y atong destinasyon gyud. But samtang nagpaabot pa ta, sa pagbalik sa Ginoo mo na ibutang ta sa
departure area. Mo nang Abraham's bosom. Mo na katong namatay si Lazarus, tuwa siya dito. Unya ang rich man, tuwa sa hell. Ang kabantay mo, ang illustration sa Ginoo, and the rich man lift up his eyes and saw Lazarus. Nalimat ka, so imagine nimo mura siya dakong bula. Unya nay tunga diha. So nata diris tunga samtang buhi pa ining kamatay mahug ka diha. Unya ang usa ang maadto sa Abraham's bosom kay nakita, but there's a great gulf fix. Nga dili kabalhin agtuwa sa Abraham's bosom ngadto sa hell, agtuwa sa hell dili kabalhin ngadto sa kanang Abraham's bosom. So ang atong desisyon is now to choose the right place. Kung asa ka gusto. So ang 10 commandments wala gihatag para maadto ta sa Abraham's bosom, but to remind us that we cannot go there. And that is why, panahon na sa church, gihatag na sa Ginoo si Jesus Christ, His only Son, to purchase us again. Paliton gyud ta gyud. Mao na nga way binuhatan nga makapaadto na tug langit. Amen? So, pastor, time pa, wa na mo gitiwas, unsa may mahitabo atong nasa hell? Did you remember, mga kaigsunan, katong nakaadto sa camp? There is what we call the second death. Namatay ka, lawas, first death. Pagkamatay nimo, ang imong kalag, kung dili kaluwas, iadto sa hell, temporary place. Mo nagingon sa Revelation, and death and hell were cast into the lake of fire, which is fire with fire and brimstone, which is the second death. Mo nay final. Mo nay pinakakuyaw. Kung ang impierno dili nato kakomedyahan, kay ang kayo dili mapaong, ang mga ulod di mga matay, labaw na ang lake of fire. Kaysa swimmer dire. Swimmer. Wala mahadlok na sila magtug-an kasi swimmer. And you are swimming in the lake of fire. No ending. No ending yun. Unya, ang kalag dito, mo'y gilabay dito sa lake of fire, ang kalag na mao'y masakitan. Always remember that. So, be careful of your faith. Is it fragmental or complete? Pastor, asa man ta makakuha og complete nga faith? Only in the Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So without somebody telling you about salvation, without somebody telling you about what Jesus did on the cross, bisag imaginon pa nimo nga malangit ka, it cannot bring you to heaven. You need the complete faith from the Word of God. Mao gyud na mga kaigsunan. So, sa dihang nadunggan na nimo, diha na kay chance nga masiguro nimo nga malangit ka, inigabot sa imong kamatayon. Si Cornelius, buutan nga tao. Atong basahon, Acts chapter 10, 1-8. Tanaw na to, napabay mas buutan kay ni Cornelius, diri mga kaigsunan. The Bible says, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band. Kinsa man na si Cornelius, verse 2, a devout man, and one that feared God with all his house, which gave much unto the people, and prayed to God always. Kung ato tanawon, siya rog di siya maluwas, no? Dibuto nga tao, kadaghan dibuto sa Manila ron mga kaigsuunan nga ato makita nga magtiniil pa. Daghan mga dibuto makita nato mga igsoon, but that kind of faith saved them? No. Kang Cornelius, buutan nga tao, one that feared God. Atong gisgutan kagahapon, ang mahadlokon sa Ginoo, tudluan niya to make the right decision. Maunay gibuhat sa Ginoo kang Cornelius dire mga kaigsunan.
He feared God with all his house, which gave much all, manggihatagon, mainampuon, kanunay. Oh, langit na ni. Langit na ni. Ato pangutanon ang Bible. Ato ta sa verse number 3. He saw in a vision, evidently, about the 9th hour, unsa ning orasa, mga alas 3 sa hapon, 9th hour of the day, an angel of God coming in to him and saying unto him, Cornelius. Unsa kay gisulti sa angel, no? You are saved. Ana ba? Atong tanawon. Verse 4. And when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. Maura ginay mahimo mga kaigsunan sa usa ka klase nga tao nga buutan, mangyatagon, mainampuon, makaabot didto. Gialaw nga makaabot. But is it for salvation? No. No. Verse number 5, di ara ang salvation gialaw sa Ginoo. And now send men to Joppa and call for one Simon, whose surname is Peter, the apostle. He lodged with one Simon a tanner, another Simon sa ni, whose house is by the seaside. He shall tell thee what thou oughtest to do. Kulang pa. Your faith is fragmental. Kato si Peter, Apostle Peter will tell you what to do. Muna daghan kay mga tao karon naningkamot sa iyang kaugalingong paningkamot para kintahay maduol sa Ginoo, pero mga kaigsunan, there is nothing that you can do to become saved. Nothing. O napabay mo labaw sa gibuhat ni Cornelius o sa klase nga pagkatao si Cornelius, mga kaigsunan? Wala na. Muna nga, imo na nagkumplituhon ang imong pagtuo kung wa ka pa kapaniguro nga kung ang imong kalag malangit, abot sa imong kamatayon, fragmental ang imong pagtuo, nangandoy ra ka nga malangit ka. But ang langit dili na pangandoyon, kundi ato ng dawaton. Gi-offer na sa Ginoo. Come to my kingdom. Gi-offer sa Ginoo, mga kaigsunan. Gi-offera na ka. Gipadad-an na kaghagdanan nga mao si Kristo. Gipadad-an na ka og iyawi, mga kaigsunan, nga mao pagtuo. Unya pagkahuman, mangandoy ka lang gihapon. Usa klase nga tao na inguna na gitagaan na sa tanan nga kahimanan nga mangandoy ra gihapon. Accept it. Complete your faith. Pasalamat ta nga anytime, anywhere, mga igsoon, makadungog tas pulong sa Ginoo. Makadungog ta mga tao nagwali kilid sa dan about salvation. Pero unsay buhaton sa mga tao? Labyan lang. Mga buang, nagsigyaw-yaw. They don't care about the message of salvation. Kay nagtuo sila, mga kaigsunan, that going to heaven is ato lang panagkamutan. Dili man kay naay Cornelius o perting buutana, manggihatagon always, ha, may nampuon always. Ang mga tao nga moampo raman kung gikinahanglan na makapanawag ra mag Ginoo og makuyawan. Ginoo ko. Tabang taon, tabang. Di ba? Labi naglinogon, Ginoo tawgon, Lord, hunong na Lord. Maluoy ka, Lord. Pero sa dihang wa pagilinog, mga kaigsunan, nabay Ginoo sa ilang utok. Wala gyud. Mao na ang pagtuo sa mga tao is fragmental, just like the faith of Cornelius. Mao na luoy kayo, mga igsoon. So kung si Cornelius wala nakaluwas sa iyaha ang klase nga pagtuo na niya, samtang nahadlok siya sa Ginoo, samtang nagbuhat siya maayo, mga igsoon, sa iyang isig katao, wala nakapahatag niyang kaluwasan. How much more ang klase nga tao nato karon? How much more? Kung natuyo ka, tibok kalibutan, wa gyoy simbahan nga makabarog, nga ari mo diri, kay pagmimbro mo, luwas mo. Nya nakaaway man ang pastor, gipalayas, asa na iyang kaluwasan?
Kung ang imong kaluwasan dili eternal, di na tinuod. Kay ang gihatag sa Ginoo is eternal salvation, eternal life. Walay makaputol ang eternal, oy. O pangitaagon, pangutanan niyo Miriam kung unsay meaning anang eternal. Eternal ang salvation. So kung ang imong salvation, pwede ra putlon ni bisan kinsa, di na mao nga salvation. Kaya ang salvation nga gihatag sa Ginoo katong giduphan niya sa cross mga kaigsuonan is eternal salvation. Maunay gustong i-offer sa Ginoo kang Cornelius kay ang iyang binuhatan, ang iyahang pagampo, ang iyang pagkabuutan nakaabot sa langit. Pero si Cornelius di pa malangit. So pwede, mora na magamit yun, ana imong pagkabuutan. So hinaot pa nga kung padadaan na ka sa Ginoo mensahero, kung padadaan na ka sa Ginoo sa anghel, paminawa, mga igsoon. And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servant and a devout soldier of them that waited on him continually. Pagka-faithfula, ani, kung faithful ka, no, kung kanang buutan ka ba, tagaan po ka sa tao, mga buutan tao, no? Laliman ka kanang sundaluha, di yun mubiya sa iyang tapad, mga igsoon. And in verse number 8, and when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa. Nituman si Cornelius. He really want to be saved. He really want to be saved. So hinaot pa, kung ikaw karon dili ka sigurado sa imong kaluwasan, make it sure. Naa naman ka diri, gitudluan ka, pahibawon ka, nga ang kaluwasan naara kang Kristo, wala sa binuhatan, wala sa simbahan, wala sa pagkaadunahan. Daghan ang dato sa impyerno noon. Nung kuyuan nata ni madato, mas daghang pobre. O sige, mas daghang pobre. Kay dili ni status of life ang basihan sa salvation. Now let's go to number 2. Peter's confusing vision. Dili kakakita mga kaigsunan nga vision na unta pero galibog siya oy. Nganong gitawag nig vision kay wa siya natuog samtang nahitabo ni. Kanang natuog dream na siya, dream. All right? So in Acts chapter 10 9 to 33, malipay ba mo gdakan tang verses basahon? Unsa may rason nga nata diri maminaw tag verse? All right? 9 to 33. In verse number 9, the Bible says, on the morrow, as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to what? Pray about 6 hours. O saan yung orasa? 12:00 sa udto. So, unsa may buhato na ng 12:00 sa udto? Ting katog o ting kaon? Verse number 10. And he became very hungry and would have eaten, but while they made ready, he fell into a trance. What is siya nakatog? Mura siya og nag-daydream. And saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners, and let down to the earth. So murag na dako kayong habol nga gitunton gikan sa langit ana mga kaigsunan. Pero vision ha, vision. So gipanaog unsa may sud in verse number 12, wherein were all manner of four-footed beasts of the earth and wild beasts and creeping things and fowls of the air, mga mahugawon nga mga mananap. In verse number 13, and there came a voice to him, rise, Peter, kill and eat. Ooh. Mga mahugawon man to nga mga hayop. Mao man to ang mga hayop nga gibawal sa Ginoong kaunon. So naa dito ang baboy.
Na dito ang baboy, apil dito kay four-footed man niya, buak ang kuan ba? Tiil. Baboy na ba sudan niya? So, nakita niya mga hugaw man niya, gimanduan siya, pagpatay, unya kaon. Si Peter nga matinuhuon sa tudlo sa Ginoo, mga igsoon, verse 14, but Peter said, not so, Lord. Not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. Nindutag mga Kristohanan, kung unsay makatunan, babarugan yun. Ako maglibog ko ng Kristohanon nga sa dihang nakakaton ka nga ang kaning mga pista-pista di ay hinalad man day ni sa mga Dios-Dios di ay di man day ta apil ani. Unya pagkahuman ibalik ka, tungod lang yun sa kaon. Amen? Ang uban kay, wala gilikayan naman nila mga pista-pista sa barangay, pero kaning pistas tibok kalibutan, lisura likayan. Unsa man ang pistas tibok kalibutan? Oh. Dapat di na Christmas, ay nag-apila na, Pasko noon. Pasko na, di ko na. Pasko. Mo nang di ta mga apila na, mga igsoon, kay gibawal naman na sa Ginoo, wa naman tayo labot na, it is being done for an idol. Para na sa idol, na image. Remember ha, thou shalt not make any graven image. Bawal na bawal sa Ginoo nga sa dihang magsampit ka sa Ginoo naglantaw kag object. Bawal na, idolatry ang tawag ana mga kaigsunan. And seeing, learning that the idolatrous people in the Old Testament mo'y gibuhat the same thing kana makita nato karon nga mga gipang celebrate. Dancing, drinking, womanizing, na mga homosexual, ilan ang panahon. Pero ba di ba may makita na to mga igsoon. So bawal na siya, gidili na. So sa vision ni Peter mga kaigsunan, balik na to verse 15. And the voice spake unto him again the second time. Kinis Peter manggod kinahanglan ni utruhan. Ingon ang Ginoo ingon ang angel mga kaigsunan, what God hath cleansed, that call not thou common. Naglibog siya. Saan naman eh? Ipakao naman eh. This was done thrice. Kinahanglan gid siya thrice. Muna kaybaw ang Ginoo mga kaigsunan sa dihang ningon si Peter, Lord, silang tanan mamaya nimo, but never me. Oh, unsa may gingon si Ginoo, Peter? Pagkadungog nimo sa manok, inigtugtugaog, gidinay na ko nimo kapila. Thrice. Monas Peter. Katulo, giingnan siya. And the vessel was received up again into heaven. Tama na, kay 3 times na ni tamad si Peter, makasabot na ni siya. In verse number 17, now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. Tanawa, unsa nga klase ang Ginoo mo trabaho? Naay preparation, no? Sa dihang iyang gi-answer ang prayer ni Cornelius, gi-prepare niya si Peter. Giunsa pag-prepare sa Ginoo through a vision. Naglibog si Peter, wala siya kasabot. Kita mga Kristohanon, sugoon ta si Ginoo, sometimes maglibog ta. I-allow sa Ginoo, but just keep your eyes on that vision. Just keep on your eyes on what you have heard and understand in the Bible, mga igsoon. Do bisan naglibog ka, waka kasabot, just focus on the Lord. I-keep na nimo sa imong kasing-kasing unya paghuwat nga ipatinaw sa Ginoo. Mingon ka mao di ay muna sa kadagang higayon sa among kinabuhi mga igsoon sa ministry.
Daghan kay panahon nga ako asawa, di ka kita sa unahan. Eh siyempre, ang bana may tagaan si Ginoo og wisdom. But the best thing my wife can do is not to interfere what God commanded. Igabot sa unahan, mayon siya nga, tanawa no, kung wala pa tani buhat atong kuan, wa mang jud ko kasabot, di pa siya ningon, wa siya kasabot. Muna importante kayo gyud. Focus lang gyud ka. Gitagaan ka sa Ginoo mando kung di nimo makita karon, for example sa atong church, ang ministry nga gihatag sa Ginoo ani simbana is rescue. But the people inside the church are poor people. Poor people and not for people. Layo kayo. For self. Poor na, selfish pa. Way panahon ba, muadto silain para mananaw sa ilang panginahanglan? Siyempre, dako kay panginahanglan, o ikaw ba? Pero ingan ana, mulihok ang Ginoo in a very mysterious way, and sometimes we will be confused. Ako na-confuse ko una, Lord, unsa man ni among ministry sa kung saon akong lingi mga igsoon, bata gyud, bata. In fact, ang calling nako nagsugod sa bata. Nagtrabaho ko sa MEPSA, nawala tanan, murag trans gyapon ba? I saw a lot of children waving their hands. Samtang na ako sa MEPSA, nagtrabaho ko. Mura kog nawa. Pagtanaw ko sa line, I don't know what to do. Nitanaw ko sa bintana, I saw a lot of children waving their hands. Dito nagsugod akong calling. Moto na ninibiya ko sa trabaho, ni-resign ko, and now I'm here. Still having that vision. Rescue the children. Unya, ang mga tao, maglisod ganig rescue silang mga anak. Kinsa may di ma-confuse anak. Hangtod nga ginayhinay, patinaw sa Ginoo, ako'y bahala. Ang inyo lang is to go. Give your life for that mission. So ginayhinay, nagpatinaw sa Ginoo, mga kaigsunan, basta di lang yung kamulingiw, kung asa ka gipatanaw sa Ginoo ay kahadlok. Muna si Peter, iyang gikip ang vision, mga kaigsunan do, nag-doubt siya, wa siya kasabot sa vision, na ay niabot, dayon, na ay niabot. In verse number 18, and called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, was lodged there. While Peter thought on the vision, wag yun niya kalimti, the Spirit said unto him, behold, 3 men seek thee. Arise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing, for I have sent them. It is the Lord that will provide anything that you need, mga kaigsunan. So, nikuyog siya, ang gibuhat ni Peter, mga kaigsunan, sa verse number 21, then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius, and said, behold, I am he whom ye seek. What is the cause wherefore ye are come? In verse number 22, and they said, Cornelius, the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nations of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house, and to hear what? Words of thee. Ang Ginoo gusto luwason si Cornelius, but his deeds was not enough. He needs the Word. The Word of God. From Peter, kinahanglan tudluan nimo si Cornelius. Mga igsoon, muna si Peter, samtang naminaw siya sa tulo ka tawo ang gipadala ni Cornelius, diha na nahubad na ang vision. Kay gimanduan baya ang mga apostoles, ayaw mong adto sa mga hintil. Adto lamang sa mga Hudiyo.
Iwali ang Ebanghelyo. Ayaw mong adto dito sa mga dili akong pinili. Apan anha lang mo diha pabilin sa mga Hudiyo and preach to them the word of God. Si Cornelius, mga kaigsuonan, way labot. Way labot. Mao na nga gipakita siya sa Ginoo og vision. Og dito niya nasabtan ang mao daytoy rason nganong naay vision. Verse number 23. Then called he them in and lodged them, and on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him. And the morrow after they entered into Caesarea, and Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends. Mao ni tinuod nga gustong magkat-on. Gipanawag ang mga kalalakin-an niya nga mga relatives. No, lalaki mga importante sa ilang panahon. Pero karon mas daghang babae. Amen? Ang mga kinswomen, ang mga dali maminaw, ang mga men, natagaw kay utok. Pero ang gipundok ni Cornelius, leaders, men, gipundok niya kay naana si Peter, coming si Peter, I want them to hear the word of God. Nindutaan ni mga kaigsunan nga desire. Amen? Are you following the story? In verse number 25, and as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshiped him. Muna, religious people. Bisag kinsa lay i-worship. O kabantay mo, pag naa ka sa religion, tanawa, ang kanang magtutudlo diya, mura na pong Ginoo. Halukan ang kamot. Unya, makahikap lang, wa na. Lipay na kayo, mapahid lang ang panyo, sa bisag unsa diya ang gibutang nila. Wala. Wala siya kaybaw nga ang nag-una dito, masakiton di ay. Nya, pagpahid sa imong panyo, to nabalhin na sa imong panyo, iya sakit. Nya, imo pa dahil gianan sa imong naw. Tuwara. Mabitang gihunong sana pag COVID. No, kay grabe kayo og pag-transmit og sakit mga kaigsunan. O kaya ang kuna ninyo, kinsay tigpahid-pahid ninyo diya sa una. Nya unsay resulta? Kumusta ang pinahiran? Muna, wa nay kamatuoran oy in town. Na, Bible na gyud ato paminawon. Gi-worship si Peter. Di ba Ginoo ray angay i-worship? Ang yawa, ganahan siya i-worship. Mabito, gitintal niya si Jesus Christ after baptism. Giingnan siya ni Kristo. It is written, only God thou shalt worship. Ang Ginoo ra ang i-worship. Walay lain. So sige buhat ni Peter, mga kaigsunan. But Peter took him up, saying, stand up, I myself also am a man. Unya say gibuhat nila ni Peter karon. Giludhan! Giludhan! Unsay gingon ni Peter diri, ayog luhod nako, ayog luhod. Taura ko. Una tutuo ta mga kaigsunan anang fragmental faith. Ihatod ka na sa impierno. Amen. Mas may pa ning na-confuse pero na-vision. Kaya nagpabilin ra si Peter sa iyahang vision, bisag na-confuse siya primero, but nakita niya sa unahan mga igsoon because he has the message of God in his heart. Sa dihang nagkatakdo-takdo na ang mga puzzles, diha niya nasabtan nga, uy, maudi ay ni ang katuyuan sa Ginoo. In verse number 27, and as he talked with him, he went in and found many that were come together. Woo! Opportunity for the gospel message. And he said unto them, ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. But God
listen ha, ang hubad niya sa iyang vision, but God hath showed me that I should not call any man common or unclean. Amen. Praise the Lord. Amen. Salvation is offered to all the world. Therefore, in verse number 29, came I unto you without gainsaying. As soon as I was sent for, I asked therefore for what intent ye have sent for me. And Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing, verse 31, and said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God. Send therefore to Joppa, and call hither Simon, whose surname is Peter. He is lodged in the house of one Simon a tanner by the seaside, who when he cometh shall speak of thee. Mo na iyan nagipaningil karon, Peter, tell me. Amen. Tell me. In verse number 33, immediately, therefore, I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Now therefore, are we all here present before God to hear all things that are commanded thee of God. Nakahibaw si Cornelius nga si Pedro gimanduan sa Ginoo ang akong pangutana, asa man kakauban kang Cornelius o kang Pedro. Ugwa sila katingog. Asa man ka nabilong karon? Sa grupo ni Pedro o sa grupo ni Cornelius? Kaya nagpundok sa biyan na sila. Si Pedro napon siya mga kuyog. Are you the one needing the message of salvation, or you are the one commanded by God to go and tell them about salvation? Gikumanta to go and preach the gospel to every creature. Now si Cornelius, nakaibaw siya nga si Peter gimanduan sa Ginoo. Now Peter, come on, tell me about what God wanted me to do. Kaya dili lagi enough ang iyang pagtuo. Let's go to number 3. Peter's extraordinary mission. This is beyond normal. Ang normal, nga magwali sila sa mga Hudiyo. That's normal sa ilang kinabuhi. Sa mga apostoles. Ang normal nila, nga bisag lutuson sila sa mga Hudiyo, at least dito sila gimanduan sa Ginoo. But in Peter's time, aning panahon na mga kaigsunan, gitagaan siya sa Ginoo extraordinary mission. And that is to preach the gospel to the Gentiles. Which is gibawal sa Ginoo in the first place. Muna dunay special vision. Na-confuse siya for the special mission. In verse 34 to 48, the Bible says, then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of person. Kung nalipay na, ang mga tanang ko ninyo, ang mga Hamas, luwason ba sa Ginoo kung moto? Lisod lang sila pangitaon. Naglisod kayong mga Israelites o pangita nila. Kay pangitaonon mo ang Hamas, no? Muna magnangita ka, Hamas, kuan ba? Ano ba? Luwason sa Ginoo eh. Basta mo tuo. O karon, napa ba'y mas maldito diri kaysa Hamas? Kung mangita kag Hamas sa Bible, mga kaigsunan, Apostle Paul ay the killer of the Jews. The killer of the Christians. Iyang prisuhon, iyang patyon, iyang didaan, pag di mo tuo, either prisuhon or patyon.
basta magwali sa ngalan ni Kristo, giluwas sa Ginoo. God is not a respecter of person. Nasabtanan ay Apostol Paul. Unya, knowing ha, nga isyu kay ni sa ilang taliwala, mga kaigsunan, kaning pakigsandurot, pakig-fellowship sa mga dili luwas. No, naglalis-lalis magina si Pastor James ug si Peter, si Paul, panahon na nga si Paul na naluwas na. Isyu kay nila kanang tinuli o di tinuli. So si Peter, mga kaigsunan, iyang gisulti diri, God is not a respecter of person, but in every nation, he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. So sa mga unbeliever, kadluki lang ang Ginoo, sama sa gibuhat ni Cornelius. God will accept, mga kaigsunan, your fragmental faith and make it complete. Mao gipadad-an siya kang Peter para kumplituhon ang iyang pagtuo. Kay di gyud na makumpleto kung di ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay matod pa sa Bible, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Naadiha ang pagtuo. Mao na nga sa dihang naminaw na si Cornelius, mga kaigsunan. Ingon sa 36, the word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. He is Lord of all. He is Lord of all. That word, I say, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. And we are witnesses of all things which he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hung on a tree. In verse number 40, him God raised up the third day and shewed him openly. Wa na gasulwining na si Peter. Gasulwining na, because without the resurrection of the Lord, salvation is missing. Mao na yang gingon, gibanhaw si Kristo nga ilang gilansang. Gibanhaw. Not to all the people, but unto witnesses chosen before God, even to us, who did eat and drink with him after he rose from the dead. Mao na, wala gipakita si Ginoo sa tanang mga tao, apan ngadto lamang sa nahadlok og nituo niya. Pero karon sa gibuhat sa kalibutan, gikopya-kopya ang kamatayon, ang pagkabanhaw ni Kristo. Daw sila nakakita. Mao nang ahasta si Judas nga naghikog, nasunog. No? Nakakita ba mo Judas nga nagbitay ra? O sunogon jud? Ha? Sunogon jud. Kada tuig. Kada tuig jud na. Sunogon. Nasunog ba di ay? Hindi ka matakdo na hindi tinuod yun. Hindi ka matakdo. In verse number 42, and he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead. Quick is buhi, and dead, siyempre patay. Verse 43, to him give all the prophets witness that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Napabailain kaluwasan? Through his name. Not through groups, religion. Not through any other people, but only in the name of Jesus Christ. Ingon ang Bible, mga kaigsunan, whosoever believeth in him shall receive remission of sins.
In verse number 44, tanawaw siya na itabo. Naminaw ha, si Cornelius ha, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Diha pa ang kaluwasan giintrigo sa Ginoo. But before they heard the word, they can do the good works. They can give. They can pray. They can call upon God. But they cannot have the Holy Ghost. But after they heard the word of the gospel, o di ba gospel ang gitudlo ni Peter? Nagisgot pa ba siya glain? Wala. Nagisgot siya sa pagkamatay ni Kristo o pagkabanhaw. Yang gisgutan. That is the plan of salvation. The gospel that we need to preach. So sa dihang nahitabo na mga kaigsunan, gitagaan sila sa Ginoo sa Holy Ghost, and they of the circumcision which believe were astonished, as many as came with Peter. Kay mga Hudiyom sila, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. Nagkaiba mo mong kinsa ta? Gentiles. Maato sad ang kaluwasan. And that is why we are gathering here this morning, mga kaigsunan, because Jesus saved us. Hallelujah. Dili kay magpundok ta simbahan kay maglingaw-lingaw ta. Migsayaw ta. Kamo mga first timer, tingali mahibuong mo. Sabi nila simbahan, oy nga kaboring ba ani? Iro maglingkod ni maminaw, ikaw man singgitan, ikaw man oy kalingawan ni oy. Sabi kalingawan. Mga kaigsunan, ang tinuod na kalipay sa mga Kristiyanon is the Word. Without the Word, church is nothing. Mao na importante ang pagwali, mga kaigsunan. And some people, they will choose, kay kanira ba atong meeting place, dili pa ni dako kayo. So kung man mag-una-una nga, nindot ng dagko nga church na, kanang dagko ba? Mga kaigsunan, mag-unsa man na, dagko nga church, di ka tudluan. Hikawan ka sa kamatuuran. Ato nalanta sa kuan kanang connected sa Batikan kay dagko gyud na ila. Nya mga buutan kay mga tao. No? Kay sa ila rugo na magingon, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Wag yun yung peace is in me. Ang Ginoo na kanimo, nya gipasa po niya, naapod nimo, wag yun ingon ang Ginoo na nako. Walay personal kwan ba, walay personal nga pag-angkon. Tinuday ba, magtinuday. Ikaw basig luwas ka. Ikaw sad basig luwas ka. Wag yun ako luwas ko. After nakadungog si Cornelius ug ang iya mga katawhan sa pulong, mga kaigsunan, diha pa sila nakadawat sa balang espiritu. 46, for they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, mga kaigsunan, ato ni klaroning speak in tongues. Unsa man ang speak with tongues? So, unsa man ang pasabot pag niyo kag speak with tongues? What is tongues? Pinulungan. So, pinulungan nga naay na nag-iya nga mga lugar. Ang mga lugar, daghan kay mga lugar ron. So, nagsugod sa Tower of Babel nga na-confuse ang mga tao because language became kanang kuan na, different na. Managlahi na ang lingwahe. Kaya nga naman, ang mga tao sa una, magkasinabot ra gyud no tanan. Tungod sa ilang pagkasinabot tanan, ngayon sila maghimo tag tower padung sa langit. Himo sila tower padung sa langit. Pag abot na sa panganod, confuse sila sa Ginoo. Pag tunol sa usa, lain naman pinulungan eh. Sabot ka to? Oh, di dito Chinese di ay? Unsa dito? Ching chong king kong. Tamarin dito. Wa to nabilong.
Kato dito speak in tongues, kaya di masabtan. Di ba? So, nikalit nagsulti og lain nga lingwahe. Moto, pero, walay nag-inusara nila nga nagsulti ato. So, ang nagkasinabot, nagpundok, nahimong usa ka nasod. Ang nausa nagkasinabot sila, nagpundok ng lakaw, nahimong usa ka nasod. Mao na nga perting daghana ng nasod sa kalibutan. Managlahig pinulungan. Amen? Muna nanay Koreano, Chinese, Filipino. Di ba? So managlahi na, pero masabtan. Maminaw tag German, mga kaigsunan, magkikuro pataka, sila yaw-yaw eh. Pero nakasabot nila. O karon gi-practice ang speak in tongues sa mga churches. Way makasabot. Ang ilarang giingon, full of the Holy Ghost. Oh, grabe, power, oh. Nangatkat o kisamilan, nangamang sa saog, nagkirig-kirig. Full of the Holy Ghost. Ay, gilapti kay full of the Holy Ghost. Yoy, kisamay nakasabot siya gingon. Nag-inusara lagi na sila. Sa kadaghan nila, nag-inusara, wag ginakasinabot nila. Mo nagihusay na ni Apostle Paul, if you want to use speak in tongues, wa kagididan sa Ginoo, but let an interpreter share the word to the listener. And one by one. Dili dungan. Kamantay mo sa mga nag-practice og speak in tongues, magdungan in town. Makuyawan ko ka, kay nakasulod ko kausa mga kaigsunan sa panahon sa akong pag-backslide. Backslide, sabi ako. Oh, so nakasuod ko simbahan nga nag-speak in tongues, nang limbaw to kung balahibo, kakuyaw ba ani? Ako way Holy Ghost. Kay wa man ko sila nagkirig-kirig man tanan. Unya, wa ko kinasabtan bisag usa. Kung nauna nagkasinabot, baka ni sila. Di na mao. Kay ang gingon ni Apostle Paul, di magdungan. Ikaw na kay isulti, keep your peace. Unya, let somebody else. After aninya, ikaw sunod. But let someone interpret. Basagon ninyo sa Bible. Klaro kayo. Wala gibawal ang speak in tongues. For example, si Jimar diri, mukalitlag barog ng hinapon. Kaya ba magyuta ka, di siya kabaw maghinapon. Niya, mukalitlag sulti, hinapon ba? Oh, Allah, si Jimar, full of the Holy Ghost mo, na. Pero kung si Ace diri, mo barog niya mag-ininsik, kabaw mo siya mo ininsik. No? Ako magguwang, barog diri, yung kawan, mapa yung pagkakita niya, kay ba mo Pinoy niya nag-ininsik. Kay ba man na sila mag-ininsik. Pero kanang wajud kay bao ba pare sa nagtabos tawid o baben. Mo ni nitabo nila nag-speak in tongues sila. Mo na pag-speak in tongues sila, uy, wa na nakasunod ang Holy Spirit. Na? For they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter. Ingon verse 47, can any man forbid water that these should not be baptized? Which have received the Holy Ghost as well as we. Kay sila Peter o kaya mga kauban baptized naman. So na ay bagong naluwas, na ay bagong nagsiguro ang kaluwasan. Karon magpabaptize sila. Uy, hintel man. Muto ningon si Peter mga kaigsoon, kasi may makababag, iyang gingnan ng mga kauban. Nabay mo babag ninyo nga bautismohan sa ni? Muna, pasalamat mo kamong nisunod sa tubig bautismo. Praise God for that. You've just did what the right thing. Muna sakto. In verse number 48, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. O nga naman nga, pabilin pa man para ma-disciple. Para ma-disciple before they send him away. Mao na kamong mga newly baptized, ay gyud tuguti nga ang yawa, birahon mo ngadto sa kalibutan, and mahunong imong feeding sa pulong sa Ginoo. Kay ang yawa, paborito ka, duwa-duwaan ang imong utok, gubun ka. Amen? Do not allow gyud. Mao na salamat ka nga natay panagtudlo mga kaigsunan.
Are you listening? Pasalamat mo. Ang atong lugar lang yun dire, gamay-gamay lang yun. Kaya dapat, pag naanay ka ng first timer, nagsimi pangitag lugar, manugwagi lugar, kung ano eh. Muna atong kuano ng Ginoo ba, atong kanabitang, hindi man ang Ginoo, hagita ko. So ato siya hagiton ba? No? Pasugwa ko na to. No, sa nga, ang uban, di man ang mga daan, di manimba, na daghambag ko, ang mga daan, wapod. Kaya sugwak na ba ka na magbarog na dito sa luyo? So ang Ginoo mga kita, kay lawas ba ni niya? Lawas ni niya. Ang kaning atong silungan, sanina ni sa iyang lawas. O karon, magtanaw ka nga ang imong anak, nanambok naman ako anak, ditubo ng anak niyang sanina, magagmay kayo. Ang kasunis na ang iyang kuwan na diri. Nya, mo okay gyapon ka anak, ipugos lang yun na anak. Yung binahon na to, ayaw kay para masibo ba? Di oy, imo na tagaag bagong sinina. Are you listening? Maunab sa kung saan na itong paningkamot, mangita tagdag kong sinina, nyawa mananambok. Maunab karon 2024, focus ta, soul winning, focus ta sa discipleship. Muna every Wednesday is our soul winning training. Every Wednesday night. Muna diha magtudlo ko og kanang soul winning o niya mag one-on-one dayon diha. One-on-one practice so that you will master the gospel. Siya rog di manambok. Unya pagkahuman naay Wednesday nga musayo taganhi unya magtuyok didto tuyok mag soul winning. Unya mag-evangelistic night once a month. Dadon na to diri, evangelistic night. Diba? Let's make this church very very much busy. Busy mo? Kasi busy din, kasi busy. Mga busy. Oh. Ato pag yung bisihon. For a cause. No? Kaya kasagaran, busy ta for our pocket man. For our pocket. But this time, let's be busy for the Lord. Busy for the Lord. Mga kaigsonan, wag yung posible. Magsugod ang Ginoo buo panalangin nato, tagsa-tagsa. So that as we gather together, daghan tag mabless. Amen? So pasalamat ta mga kaigsonan sa church in Caesarea. Nindot kaayo ang Ginoo. Muhatag yung jag tao. Mo na kamo ay mong kagool, asa ka ko'y padas Ginoo no? Ay kabala ka, giandam na nas Ginoo. Ang pangutana, nangandam ba ka? Ha? Nangandam ba ka? Okay sa diri, nag-desire ka, one day, Lord, one day, send me out. Nag-desire ka. No? Ito. Send me out. One day, you send me out. I will. Amen. Praise the Lord. I will. Oh. Si Andrew. Oh. So, si Remart, si Jemar, si Andrew. So, start your mission diri sa atong Jerusalem. Mga kaigsunan. Wa na'y laing kalipay nga pwedeng matagamtaman sa mga Kristohanon, kundili naa sa iyang kabubuton. Maor gina. So, praise God for the church in Caesarea. Unya, let's open our eyes sa church in Lighthouse Bible Baptist Church. What can we do here? Naa na may vision, gihatag ang Ginoo. Naa na may mission, gihatag ang Ginoo. What can we do for that mission? Will you give your life for that mission? Will you open your heart for that mission? Reaching out the children? Reaching out the poor people for the Lord, as well as the rich people. Muna unique kani atong ministry mga kaigsunan. We are going to help the rich people saving their health and their soul, while allowing us to rescue the poor sa ilang physical need and most importantly sa ilang spiritual need. Di ba nindot kayo? Kaya pa nakita ninyo ang logic nga kuan sa Ginoo nato. That is equipping His people.
gi-equip na ta sa Ginoo. Ang ato lang is to use it properly. Use the equipment properly. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessing of your words today. A lot of verses nga mong nadunggan, Lord. And I pray that those verses, dili mo labay nga kawang sama sa imong promise, na kung dawaton lang yun sa matag usa sa ilang kasing-kasing, dili yun mo labay nga kawang ang imong pulong. I pray and commit to you your people, O God, to keep on serving you without fear, increasing their faith, pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong. And I commit to you also, dear God, kung kinsa man karon nga wala ka paniguro sa iyang kaluwasan, I pray that you will help him or her to complete sa ilang pagtuo. Kay kung magpabilin nga fragmental, magpabilin nga incomplete, wa gyud kapuslanan nga pagtuo para sa kaluwasan. Karon nga nakadungog sila sa imong pulong, I pray, dear God, that they will accept your offer of salvation. Please complete their faith this morning. Thank you so much, O God, for the strength and for the resources that you allowed us to have so that we will be able to strengthen our lives financially para sa pag-reach out sa mga nanginanglan. And I commit to you, dear God, this invitation. I pray that you will bless us with a special blessing this morning as we have the invitation for your glory. In Jesus' name, amen. While your head bowed, eyes are closed. Maybe